Mahigpit na seguridad na rin ay pinatutupad sa Manila South Cemetery ngayong bisperas ng Undas. At kabilang na sa kanilang pinatutupad sa sementeryo ay ang Zero Vendor Policy. Ang update dyan alamin natin sa sentro ng balita ni Denise Osorio live. Angelique, habang dumarami ang mga pumupunta rito sa Manila South Cemetery ngayong araw, meron tayong ilang mga kababayan na nagtatanong kung bukas pa ba ang mga daanan sa likuran ng sementeryo. Ayon kay Manila South Cemetery Officer in Charge, Director John Mark Mendez, iisa na lang ang pwedeng daanan ng publiko papasok at palabas ng sementeryo. Mensahe po natin sa mga nakagawian na daanan dito sa may Kalayaan at Metropolitan. Ang entry na lang po natin dito sa may harapan, sa may South Avenue po. Ito pong hagdanan na nasa likuran natin ay magiging emergency exit lang po. Bagkus nung nakaraang administrasyon ay bumagsak po ito. Ayon naman sa ating kapulisan, mas ligtas rin para sa ating mga kababayan na isa lang ang entrance at exit ng mga bumibisita dito sa sementeryo. Samantala, nasa 19,180 na ang bumibisita ng Manila South Cemetery as of 1 p.m. ngayong araw at kasalukuyang mayroong 11,850 dito sa loob ngayon. Kapansin-pansin na maraming mga senior ang dumating kaninang umaga habang kakaunti pa lang ang mga tao. Tulad ni Nanay Josie, sadyang nagmaaga siya kasama ang kanyang apo para makaiwas sa pagdagsa ng mga tao. Umiiwasan ko kasi anak maraming tao at saka kasi nga hindi ako makalakad. Hirap ako. Kaya inagahan namin para yung flowers nandito na. Dagdag pa ni Nanay Josie, malaking tulong ang libreng wheelchair ng Manila South Cemetery dahil maliban sa 80 anyos na siya, may problema pa siya sa tuhod at nahihirapan siyang maglakad ng malayo. Pinahiram kami ng mama doon. Nakita niya kasi hirap ako maglakad. Kaya ino-offer nila sa amin. Laking ginawa, anak. Hindi ako nahirapan maglakad. Samantala, zero vendors policy sa loob ng sementeryo hanggang November 2. Kaya sa labas naman ng sementeryo, handang-handa na ang mga vendors sa dagsa ng mga bisita mula ngayong araw. Ang ilan, piniling hindi magtaas ng presyo ng paninda tulad ni Aling Baby Galzote. Pero sa Divisoria po ang mahal ng bulaklak po. Tumaas man o mura ang kuha namin, 50 lang po ang benta namin. Kasi nasasanayan po ng tao na itong hiliran to, ayaw ko lang po dun sa iba, basta 50 lang po kami dito. Maliban sa bulaklak na nasa 50 pesos kada bouquet, tig 10 piso lang ang isang pirasong kandila at 5 piso naman ang isang box ng posporo. Paglilinaw ng ating mga kapulisan, bawal ang propane lighters dahil may posibilidad itong sumabog, pero pwedeng ipasok ang posporo. As of 1 p.m., 193 pieces ng lighter, 185 pieces ng sigarilyo at 4 na patalim ang nakukumpiska. Samantala, ang ilang vape naman ang nakasurrender pero ibabalik naman ito sa mga may-ari paglabas nila. Angelique, dagdag ni Mendez kanina, more or less 20 ang nasaktan noong bumagsak ang naturang hagdanan doon sa likuran noong nakaraan. Kung kaya't mas makakabuting emergency exits na lang ang mga hagdanan sa likuran ng Manila South Cemetery. Samantala, Angelique, wala pang naitatalang nasugatan o nahimatay ngayong araw. Pero nasa 25 na ang mga nagpapa-BP check at meron na rin isang under observation dahil sa mild stroke. Yan ang pinakuling balita mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Angelique. Okay, so Denise, kung ang mga vendor ay nasa labas na ng sementeryo, meron pa bang parking space dyan sa mga lansangan sa paligid ng sementeryo sa mga nais magdala ng sasakyan? Yes, Angelique, kasalukuyan walang mga parking slots sa paligid, sa perimeter mismo ng Manila South Cemetery. Kung kaya't may mga sinara na silang mga kalsada along Kalayaan at saka along yung kabilang street na nasa likuran ng Manila South Cemetery. Wala nang pwedeng mag-park, wala na rin pinapapasok ng mga sasakyan, pati mga motor pinagbabawalan na. So kung kailangan po mag-park ang ating mga motorista, medyo may konting kalayuan at mag-e-exercise talaga sila papunta sa entrance ng Manila South Cemetery. Angelique? Alright, maraming salamat, Denise Osorio.